Umusad na nga po ang mga kilos protesta ngayong November 30 at makibalita na tayo sa People Power Monument. Ang latest na sitwasyon doon sa live report ni Mariz Umali. Mariz? Yes, Pia, Evan, nandito pa rin tayo ngayon sa People Power Monument at sa mga sandaling ito ay ongoing na yung misa, no, kung saan si Cubao Bishop, Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban ay nagbibigay na ng kanyang homilya. At kabilang sa kanyang sinasabi, yung napakahirap daw talagang mahalin ang bansa na niloloko ka naman. At natataon nga raw ito, napapanahon yung kanyang sinasabi dahil nga ngayong araw na ito ay araw din mismo ng ating isa sa mga bayani, national heroes na si Andres Bonifacio. Ayon kay Cardinal Ambo David naman, na siyang nagpe-preside o nagse-celebrate ng misa, siya yung main celebrant ng misa, ay talagang isa si Andres Bonifacio sa talagang masidhi yung pagmamahal sa ating bayan, masidhi yung pagmamahal sa Diyos. So dapat siya ang tularan ng mga lider ng ating bansa na talagang may masidhing pagmamahal sa ating bayan. So ito na mga misa na ito ay napakahalaga rin, bagamat hindi naman lahat ay Katoliko, ay nagkaroon din ng interfaith prayer o yung iba't ibang mga relihiyon o mga sekta ay nagkaroon ng pagdarasal muna bago itong mass na pinamumunuan ng mga Catholic na bishops and priests. At ito raw ay sumisimbolo ng pagkakaisa, kahit magkakaiba yung mga relihiyon, magkakaiba yung mga denominasyon, ay nagkakaisa sa iisang sigaw na talagang dapat mapanagot yung mga may sala, yung mga nagnakaw sa kabandaw ng bayan. At dapat, again, gaya nga ng binanggit ko kanina, ay tularan yung ating bayani na si Andres Bonifacio na dapat talagang maging masidhi yung pagmamahal sa bayan, hindi niloloko yung mga mamamayan. So, kanina rin ay sinabi na when man works, but when man prays, God works. So talagang kailangan din yung talagang spiritual leadership sa ganitong pagkakataon, dahil yung moral leadership daw sa mga ganitong pagkakataon na talagang nananawagan ang buong bansa. Yung sinasabi kanina, yung naputol na sinabi kanina ni Cardinal Ambo David, ay hindi lamang dito na lang yan sa EDSA, talagang buong bayan na ang sumisigaw. Dahil kailangan talaga makinig yung pamahalaan, mag-step up daw yung pamahalaan para talaga mapanagot yung mga may sala. At gaya rin ang binanggit kanina ni Senator Bam Aquino, ay kailangan hindi lamang makulong, kundi makulong yung mga may sala, maisole yung mga ninakaw sa bayan. Yun daw talaga ang kailangang mangyari. At kailangan din magkaroon ng pagbabago sa sistema para talagang matahimik yung mga taong bayan. Dahil kung hindi raw yan maaabot, aasahan daw na magkakaroon muli ng part 3 na ng itong tinatawag na trillion peso movement dito sa People Power Monument. So sa mga sandali pong ito, nakikita natin magkabilang lanes po nitong People Power Monument sa White Plains po, talagang punong-puno na ng mga protesters. Iba't ibang sektor po to. May mga kabataan, may mga galing sa simbahan, merong of course mga labor groups, mga kababaihan, at may mga PWDs tayo nakita, may mga senior, lahat nandito. Hindi nila iniinda yung kahit na sobrang init ay hindi sila umaalis sa kanilang pwesto para iparating talaga yung kanilang masidhing damdamin o pakikiisa dito sa panawagan nga na kailangan mapanagot yung mga may sala. So, ito, Pia, Evan, nasa prayers of the faithful part na ng misa. At pagkatapos nitong misa na ito, mamayang 11 a.m. hanggang alas 2 ng hapon ay magkakaroon ng message of protest and hope. Dito na magkakaroon ng pagkakataon magsalita yung iba't ibang mga sektor. And mamayang alas 2 hanggang alas 6 ng gabi ay meron ng concert performances for change. Dito inaasahang magsasalita sina Shelo Magno, Catriona Gray, Elijah
Elijah Canlas. Ilan lamang yan sa mga dadalo rito at nakita rin natin sa programa yung grupong Ben and Ben na magdaraos din ng kanilang pagtatanghal mamaya dito sa programa dito sa People Power Monument. So mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad bukod sa mga pulis at sundalo, may mga Bureau of Fire Protection, merong mga tao from Red Cross, BJMP at from the Quezon City local government para magbantay at so far naman maayos na naisasagawa itong kanilang pagkikilos protesta dito sa People Power Monument. So yan po muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa People Power Monument. Balik muna sa inyo dyan, Pia and Evan. Maris, nabanggit mo na magkakaroon ng tinatawag na message of protest and hope mamaya pagkatapos ng misa. Papayagan ba ang mga opisyal ng gobyerno, mga mambabatas at iba't ibang mga politiko na umakyat sa entablado at magsalita? So far, ang nakita natin na nandito kanina sina Representative Shell Jokno, Representative Percy Sandanya, Senator Bam Aquino. Although ang sinasabi ni Senator Bam Aquino, sasali lang daw sila sa misa, pero pagkatapos daw noon ay magkakanya-kanya na sila. Pero so far, ang mga nakita natin na bahagi ng programa, yung mga binanggit ko, no, sina Shelo Magno, sina Catriona Gray, Elijah Canlas, at Ben and Ben. Pero hindi pa sinasabi or aabangan natin kung mabibigyan din ng pagkakataon. Although yung mga ibang mga nandito naman like Akbayan, talagang isa sila sa mga grupo talaga na nag-organize din nitong protest na ito. In the past, Pia, noong September 21, narinig din naman natin sila na nagsalita sa entablado. So we can expect na since isa sila sa mga organizers nitong trillion peso march and movement na ito, ay maaari rin sila magsalita. Pero so far, apart from them, wala pa tayong ibang mga politikong nakikita rito sa People Power Monument. Although, hindi ko pa nasuyod lahat, Pia. Disclaimer lang, kasi syempre napakalaki rin naman ito. Magmula doon sa may People Power Monument area, sa may EDSA, all the way to Temple Drive, talagang punong-puno ng mga tao rito. So, hindi natin alam kung baka merong in some areas, merong mga politiko. Pero sa ngayon, yung mga lumalapit dito, hindi pa natin nakikita yung mga ibang mga personalidad apart from those I've mentioned already, Pia. Alright, mahirap sa'yo rin mag-isa, Maris. Maraming salamat sa'yo. Makikibalita ulit kami sa'yo mamaya. Mariz Umali.